Tama yun. Tamang sinabi mo sa akin. Kaya lang, bakit nagkaaganyan ka pa rin? Lady Michelle. Dahil naiingkit ako sa kanya. Ha? Napatunayan ko na mahirap pala talagang talunin si Lady Michelle. Parang dati, yung nababasa kong kwento ng kabayanihan, yung mga tulad ni Michelle, ang mahirap talunin. Tawagin mo na akong pangahas. Pero sa tingin ko, malaki lang yung inuunlad. Ha? Kahit mula sa kalaban mo, gusto mong may matutunan. Kinikilala mong husay ng iyong kalaban. Ganun ba yun, Nisin? Sabihin mo, bakit ka naiinggit sa kanya? Una sa lahat, naiinggit ako sa mga naiisip niya. Ang isang tulad kong lumaki sa paligid ng mga hari, hindi maiisip yun kahit kailan. Ikalawa, naiinggit ako sa kanyang sigla. Dahil bata pa, mapaghahandaan niya ang isang bukas na puno ng mga makabagong kaalaman. Pero ako matanda na para sa ganong uri ng daigdig. Anong ikatlo? Ang ikatlong dahilan, naiinggit ako dahil Ano ang dahilan yan? Solomon, bakit hindi ako isinilang na anak ng hari? Kung matupad ang pangarap kong maging reyna, nangarap sana ako ng mas mataas para sa sila. Lady Michelle. Minsan, hindi ko rin nagawang mangarap ng ibang pangarap. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Michelle, may pumasok sa isip ko na gusto ko pa siyang makausap. Si Michelle. Gusto ko pa siyang makausap ulit. Bago umalis, alam mo ba kung anong nasabi ko kay Michelle? Anong sinabi mo sa kanya? Sana, Lady Michelle, maging masaya at humaba pa ang iyong buhay. Ha? Tama bang narinig kong sinabi mo sa akin? Tamang narinig mo, Lady Michelle. Pagtayo mo, yun ang sumagi sa aking isipan. Sige. Maraming salamat na lang. Ha? Humaba ang iyong buhay. Kinuha niya ang banal na kapangyarihan ko. Kahit patayin ko siya, hindi ako masisiyahan. Pero yung mga sandaling yon, parang gusto ko siyang yakapin. Kung hindi siya itinakas ni Munot Sowa, kung hindi siya ang isa sa kambal, maaaring kinupkop ko na siya at inalagaan noon. Ang kwestiyon ay ika-6 na bituin at bagong banal na babaylan ay kinilala na ng lahat bilang prinsesa ng Sila. Pagpalain nawa ang bayan ng Sila.